Hello ulit! Ibig ko hong anyayahan kayong lahat na batiin po ang ating mga pari, mga obispo. Alam nyo kung sino ang may piyesta ngayon? Anong saint? Saint John Marie Vianney. Siya po ang patron, ang patron ng mga pari. Pakisabi po sa ating mga pari na nandito at nasa malayo, pakisabi po, we love you, fathers! Ano naman ang sagot natin, mga fathers? We love you too. Ayan. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating Episcopal Commission on Family and Life sa pamumuno po ni Bishop Gabby Reyes, ang atin pong nag-celebrate lang kahapon ng birthday. Hindi na po natin itatanong kung ilang taon siya. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga dioceses na sa oras na ito ay nananalangin din po sa iba't ibang mga katedral at iba't ibang lugar sa kanila pong mga dioceses. At maraming salamat po sa inyo na naglakas loob, sinuong ang ulan, ang hangin, para magtipon po. Sabay-sabay tayong mag-aaral sa pamamagitan ng mga magagandang panayam. Makikinig po tayo, magninilay, huhubugin ang ating konsyensya. Sabi nga po ni Archbishop Sok, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, nawa ay makaabot tayo sa conviction. Matuto tayong kumilatis. At lahat pong ito ay ating dadalhin sa pananalangin. Ang RH Bill po, napakaraming iba't ibang bersyon. Minsan po, nakakalito na. Ano nga ba yung version na ating tinatalakay? Pero bagamat napakaraming panukala, iba't iba hong bahagi ito at ipapaliwanag ng ating mga dalubhasang speakers. Pakiusap ko po sa inyo sa hapong ito hanggang mamaya, makinig po tayo para lumalim ang kaalaman at dahil sa kaalaman na yan, lumalim din ang pagkilatis at ang ating paninindigan. Ang akin pong inspirational message, sana nga maka-inspire. Ang ganda na nung binasa na message galing po kay Archbishop Sok. Ewan ko kung may maidadagdag po ako doon. Pero huwag niyong kalilimutan ang kanyang mensahe, lalo na para sa mga kabataan. Ibig ko lang pong simulan. Sabi po nila, ito namang pagsusulong ng RH Bill ay para raw po makatulong. Yun po ang sabi. Ang unang ibig tulungan daw po ay ang mga Pilipinong naghihirap. Sa pamamagitan daw po nitong mga isinusulong ng RH Bill, mapipigil, masusugpo, at baka mapipigilan na ang kahirapan. Baka makahango raw tayo sa kahirapan. Para raw mas gaganda ang buhay kapag kakaunti ang tao. Para gumanda ang buhay, pigilin ang pagbubuntis, pigilin ang pagdami ng tao. Ito raw po ay para sa mga dukha. Ibig ko pong kausapin sandali ang mga dukha. Hindi po totoo na ang simbahan dahil sa kanyang pagtutol sa ganitong panukala ay walang malasakit sa dukha. Araw-araw, mga parokya, mga kumbento, nilalapitan po ng mga dukha.
Araw-araw po, mayroong isang dakila na laiko, isang tahimik na madre, isang mapagpakumbabang pari, isang uugod-ugod na obispo. Araw-araw may tutugunan na isang mahirap na lumalapit sa kanya. Kung sa iba, ang mahirap ay statistics, para sa taong simbahan, ang mahihirap ay tao. May mukha, may labi, may kamay, may paa, may tinig. Ang dukha ay hindi numero. Para sa lahat po ng mga kababayan natin na naghihirap, kasama niyo po ang simbahan at lahat ng taong may mabuting kalooban sa pagtutol sa kahirapang nakasisira sa dangal ng tao. Dehumanizing poverty. Ang simbahan kasama ninyo sa paglaban dyan at sa pagtutol sa kahirapang yumuyurak sa dangal ng tao, lalo na ng mga dukha. Hindi po totoo ang sinasabi nila na kaya maraming mahirap ay dahil maraming tamad. Sasabihin ko sa inyo, ang pinakamasisipag na Pilipino na nakilala ko ay nasa mga komunidad ng mga dukha. Mas maraming ang mayaman, papirma-pirma lang. Wala ngang ginagawa. Mga kapatid na dukha, bilib ako, saludo ako sa kasipagan ninyo. Saludo ako sa inyong creativity, pagiging malikhain sa paghahanap ng maikatataguyod ng ating pamilya. Kayo po ang larawan ng kulturang Pilipino at its best. Dahil sa gitna ng inyong mga hilahil, ang inyong tinuturing na kayamanan ay ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Ang mga magulang ng mga dukhang pamilya, lahat ng hirap ay kayang tiisin para mabuhay ang kanilang anak. Hindi problema ng mga dukha paano mahalin at itaguyod ang mga bata. Mukhang ang namumroblema ay ang mga may kaya. Dapat matuto tayong lahat sa mga dukha. Paanong magpunyagi, paanong magpahalaga, paanong magsumikap. Mga dukha, mga aba, tayo po ay larawan ng pagsusumikap. At para sa inyo, baligtarin pa man ang mundo, ang bawat anak ay hindi problema. Ang bawat anak ay laman ng laman ko, dugo ng dugo ko. Buhay ko yan. Huwag mong tawaging problema yan. Buhay ko yan. At para sa kanila, ibubuhos ko ang aking dugo. Ang aking buhay, iaalay ko. Ito po ang natututunan naming mga pari, mga obispo, sa mga dukha, na alam namin kailangang iangat ang kanilang buhay, subalit kailanman, sa gitna ng kahirapan, hindi nila ibibilang ang kanilang anak bilang sanhi ng kanilang paghihirap. Ano ang kailangan ng mga dukha?
Alam natin, wag na nating itanggi pa na hindi natin alam. Alam natin ang kailangan ng dukha. Edukasyon, trabaho, oportunidad, kailangan ng damayan, pagmamalasakit, kailangan ng tamang pamamahala at tamang paggamit ng ating mga resources. Alam nating lahat yan. Bakit hindi natin gawin para tumugon sa pangangailangan ng mga dukha? Sa mga dukha, ang aming pong mensahe, makakaasa kayo, ang inyong dangal ay ating itataguyod at ang inyong kultura ng pagmamalasakit, ng pagsisikap, ng pagdadamayan, ng pagpapahalaga sa inyong mga anak, yang kulturang yan ay atin ding isusulong at ipagtatanggol. Ibig ko hong kausapin ang mga bata. Sino po ang mga bata dito? Wow! Daming nagpapanggap. Sa bagay, kamunti ko na ring itinaas ang aking kamay. Pare-pareho na tayo. Alam natin, ang sanggol, ang bata, ang anak. Dahil umuulan, palagay ko maraming bata na nasa kanilang mga tahanan. At kung kayo ay nakikinig sa radyo o kaya ay nakakapanood sa TV o kung saan man, mga bata, huwag ninyong papansinin, huwag ninyong ipagdaramdam ang mga naririnig ninyo sa mga ewang ko ba, parang walang pinagtandaan. Nahihiya ako sa inyo mga bata, sa inyong kamusmusan, na malimit ninyong naririnig na parabagang kayo ay problema, na kayo ang nagdidiin sa kahirapan ng inyong pamilya at inyong bansa. Nahihiya ako sa inyo dahil parang namumulat kayo na ang inyong pagkakilala sa sarili, ako ay problema. Ako ay sanhi ng paghihirap. Katulad po ng mga nasabi na ng napakaraming mga obispo, ng amin pong mga pastoral letters, ng mga Santo Papa, katulad ni Jesus. Mga bata, hindi kayo problema. Mga bata, kayo ay biyaya. Sabi nga kanina sa message ni Archbishop Sok, ang pagdadala sa inyo ay hindi sakit. Hindi kayo sakit. Kayo ang tanging kayamanan ng inyong mga magulang. Ang pera nawawala, ang investment bumabagsak, ang lupa maaaring gumuho, ang tahanan aanayin, ang kayamanan mawawala. Sa bandang huli, ang kakapitan na lang na kayamanan ng pamilya ay kayo, mga bata. You make us rich. Ang pamilya ng nanay ko, siyam silang magkakapatid. Ang lolo ko galing sa China.
Kita ba? Kita. Kasama ng mga merchants, napadpad sa Pangasinan, nakapag-asawa ng Filipino-Chinese sa Dagupan. Doon isinilang lumaki ang aming Gokim side. Namatay ang lolo at lola ko. Walang maipagmamalaking lupa, bahay, at kung ano-anong karangyaan. Pero, alam ko, ang kayamanan nila ay ang 9 na anak na naitaguyod nila, nagsikap, at kanilang pamilya ay itinataguyod din. At alam ko, ayaw lang sabihin ng lolo ko, masaya siya. Wala siyang kayamanan, may apo siyang obispo. Ang tatay ko, lumaki sa Imus. Teenager siya, nasabugan ng bomba nung gera ang kanyang ama. Ang lola ko, ano ang alam? Magluto sa karinderya. Magkapatid sila. Itinaguyod ang kanyang 5 anak. Nag-iisa. At rinig na rinig ko minsan, sabi ng lola ko sa kanyang mga anak, ito lang ang naibigay ko sa inyo dahil ito lang ang kaya ko. Sana naman ibigay ninyo sa aking mga apo ang higit pa sa nakayanan ko. Kayamanan tayo ng ating mga pamilya. Mga bata, never will you be a problem. You will always be our wealth. At di ba ito ang kulturang Pilipino? Kultura ng pagpapahalaga sa bata, pagpapahalaga sa helplessness ng bata. Alam natin ang kailangan ng bata. Pagmamahal, pag-aaruga, tamang nutrisyon, edukasyon, kalusugan, at mapayapang kapaligiran. Alam naman natin yun eh. Alam. Bakit ba hindi na lang ibigay? Bakit hindi na lang pagsumikapan? Ikatlo po, ibig kong kausapin ang mga kababaihan. Sabi po kasi, ang RH Bill daw po ay tugon sa pangangailangan ng mga babae, lalo na ng mga babaeng niyuyurakan ang kanilang dangal. Kasama po ang simbahan, lahat ng taong may mabuting kalooban, ang ating Santo Papa, Benito ika-16 ay nagsabi, at ito po ay ipinahahayag na rin natin dito sa lahat ng kababaihan, tumatangis ang simbahan dahil hanggang ngayon meron pa ring mga lugar, mga kultura na ang babae ay nagiging biktima ng diskriminasyon, pagmamaliit, karahasan, dahil sila ay babae. Ang pagkababae nila ay ginagamit na dahilan, mababang uri naman kayo, kaya ang trato ay hindi marangal.
ang simbahan po kasama ninyo, tumututol sa karahasan na dinaranas ng mga babae. Isulong po natin ang kultura na kinikilala ang ganap na pagkatao at karangalan, dignidad ng babae. Mga lalaki, kapag ikaw ay may asawa, ang asawa mo ay hindi gamit, hindi bagay, hindi commodity. Ang asawa mo ay tao, ganap na tao, nilalang na kawangis ng Diyos. Regalo sa iyo yan. Hindi siya punching bag. Hindi siya alipin. Siya ay kayamanan mo. Dapat mahalin. Yung mga lalaki na katabi ang kanilang asawa, halikan mo siya ngayon. Tignan mo kung asawa mo nga yung katabi mo. Wala. Mga seminarista, ay madre ang katabi nyo. Alam natin ang kailangan ng babae, lalo na sa kanilang mga asawa. Paggalang, pagpapahalaga. Alam naman ibigay. Kung ang bawat lalaki magalang sa kanyang asawa, may disiplina, nakikipag-usap, at sensitibo sa pangangailangan, naku po, paraiso na sa inyong tahanan. Sa mga kabataan, yung tunay na kabataan, pakitaas mo. Yan, nakakatuwa naman kayo. Napakaganda nung sinabi ni Archbishop. So, mga kabataan, pasensya na rin kayo sa amin na ho. Pero, alam nyo, kung meron mang dapat nakakaunawa sa kabataan, ay kami na dati rin namang kabataan. Kaya nga lang po, nung panahon namin, iba ang pagiging kabataan. At ang panahon ninyo, iba rin ang pagiging kabataan. Hindi ko sinasabing mas maganda yung panahon namin. Hindi ko sinasabing mas maganda ang panahon ninyo. Sinasabi ko lang ay talagang nag-iba. Pero pasensya na kayo. Kung katulad ng mga bata at sanggol, ang tingin namin minsan sa kabataan ay mga problema kayo. Hindi po totoo yun. Totoo rin naman na hindi namin naiintindihan minsan ang inyong kilos, ang inyong salita, ang inyong pananamit, ang inyong buhok. Ako'y takot na takot magkumpil. Kasi minsan pag dampi ng aking kamay sa mga ulo ng kukumpilan, para bagang mahihiwa ang aking palad. Dahil ang mga buhok talaga namang ganyan, ano ho. Hindi ko maintindihan minsan ang inyong mga pangalan. Kukumpilan, may pangalan, hindi ko mabasa. Tatanungin ko sa bata, paano ba binabasa ang pangalan mo? Kasi ang nakasulat,
X, Y, Z. Sabi nung bata, Ekiz. Parang hindi ko maatim. Ekiz. Tanggapin mo ang tanda ng kaloob ng Espiritu Santo. Parang siguro naman naiintindihan ninyo, kaming tumatanda. Hindi namin alam ang pronunciation ng X, Y, Z. At kung minsan ang tingin namin sa inyo, mali nga kung minsan, ay para kayong rebelde, parang walang pakialam. Pero alam ko, may hinahanap kayo. May hinahanap kayo. May hinahanap kayo sa buhay. May hinahanap kayo sa amin. Ang inyong parang pagre-rebelde ay pamamaraan ng inyong paghahanap. Nasaan ang integridad? Meron akong kinausap na isang batang babae na nagre-rebelde raw. Dinala ng magulang sa akin. Sabi, pagkatapos ng maraming sinabi yung bata, sabi niya, ang tatay ko, pinagbabawalan akong manigarilyo, pero siya, sigarilyo ng sigarilyo. Ang nanay ko, pinagbabawalan akong maging gastadora, pero siya, pag Sabado, kung mag-shopping. Tapos sabi niya, they are fake. Fake sila. Tapos tiningnan ako, you are fake. All of you are fake. Pero napaisip ako, ano ang hinahanap ng kabataang ito? Authenticity, integrity, love. Hindi namin kayo kaaway at problema, mga kabataan. Kayo ang aming friends. Magkakasama tayo sa paghahanap, sa pag-ibig, sa integridad, sa authenticity. Let us work together. Okay ba, friends? Okay. Ha? Ayan. Tapusin ko na ito. Baka hindi na makasalita yung iba pang speakers. Inspiration lang naman ito no? At panghuli po, sa mga pinuno ng ating pamahalaan, sa atin pong mga nasa lehislatura, naghahanap po kayo ng tugon sa kahirapan ng mga pamilya, tugon sa mga karahasan laban sa kababaihan, tugon para maitaguyod ang kalusugan ng babae at mga ina at mga sanggol. Humahanap din kayo ng tugon para maitaguyod ang mga kabataan. Salamat po, naiisip nyo sila. Salamat po. May pakiusap lamang po ako. Mukhang ang napipisil ninyong tugon sa lahat ng ito ay isang batas na inyong isinusulong. Pakiusap ko po sa inyo, kapag kayo ay nagpasa ng batas, ang batas na yan ay hindi lamang batas. Bawat batas ay umuukit ng kultura. Bawat batas ay lumilikha ng mentalidad, ng priorities, ng kung ano ang itinuturing na pinapayagan at hindi
pinapayagan. Walang batas na batas lang. Bawat batas ay may agenda. Baguhin, hubugin ang isang kultura. Pakiusap ko po sa inyo, mga mambabatas at nasa pamahalaan, nakilatis na ba ninyo? Ano ba ang kulturang Pilipino na inyong ibig ipasa sa amin at sa susunod na henerasyon? Ano bang kultura ang sisimulan nitong RH Bill? At kahit tayo'y wala na, yang kulturang yan ay mananatili. Nakilatis na ba ninyo kung karapat-dapat ang kulturang yan na ipamana sa susunod na henerasyon? Nakikiusap lang naman po ako. Kasi baka ang iniisip ninyong solusyon ang siyang maging kapahamakan ng kulturang Pilipino. At nagwawakas po ako. Dahan-dahan, ma'am, baka matanggal ang inyong braso. Sa atin pong lahat, pakinggan natin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ang salita ng Diyos. Salamat po. Narinig po ninyo yung mensahe ngayong hapon ni Bishop